Kinanta natin din kanina, no? Sino ditong na-bless? Come on! Amen. Sino na-touch dito ni Lord? Sa praise and worship natin. Sino ditong grabe pala yung ginagawa ni Lord sa mga naniniwala sa Kanya, sa mga merong relationship sa Kanya. Amen? Ang daming praise reports natin. We believe na mangyayari yan by God's grace. Amen? Can we just pray for this afternoon? Lord, we thank you. Alam namin patuloy kang kikilos at gagabayan mo kami. Lord, yung mga narinig po naming praise reports, we believe na gagawin mo rin ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we believe na kayo po yung magbubukas ng aming isipan at puso sa iyong mga salita. And altogether, Lord, alam namin the theme of building life together ay mahayag po sa church namin. In Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen and Amen. If this is your first time sa church, pwede bang tumayo yung first timers kung merong first time? Okay? Kung hindi naman, ito ang matagal ka na sa church or nakailang taon ka na, welcome po pa rin sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. And thank you sa pagpunta nyo dito. Pwede bang i-high five mo yung katabi mo, yung mga katabi mo, kaliwa at kanan. Hello kapatid, anong pangalan mo? Tanungin mo naman siya bago tayo mag-start dahil yung theme natin ngayong month ay Building Life Together. Okay? So dito kilala na yung katabi niya? Come on? Okay? Alam natin, ang month ng February, lalo na nalalapit ang February 14, maraming mga kinikilig siguro, maraming mga excited, or pwedeng nire-reminis nila yung mga nangyari noon, yung mga kilig moments natin noon. You know what? Pagdating sa relationships, marami pong klase tayo ng relationship. Amen? Marami tayong klase ng relationship dahil marami tayong kilalang mga tao. And tayo po ay merong laging relasyon, either friends, family members, schoolmates, office mates. Very natural sa atin yung pakikipag-relationship sa iba't ibang mga tao. Amen? Now, alam ko, kung kayo tatanungin ko, na kung meron ba kayong 5 kaibigan o masasabing ka-close nyo o kakilala nyo or member ng family nyo, I believe makakapagbanggit kayo sa akin. Amen? Amen ba? Hindi tayo nilikha ng Diyos na hayop na kung saan hindi nila mapapangalanan yung kapwa nila. Tama ba? Hindi mapapangalanan ng aso yung kapwa niya. Tama ba? Tama ba? Anong pangalan ng kapwa niya kung ganun? Lahat na sila isa-isa, puro arf-arf lang. Di ba? Hindi pwede. Kaya actually, si Lord mismo, siya yung nagtalaga sa tao na pangalanan ang lahat ng nilikha niya. And we believe na hindi tayo katulad ng mga hayop, na kung saan may mga ibang hayop, kinakain nila yung kauri nila, yung mga mahal nila sa buhay, wala silang pakialam sa kahit sino man. Hindi ho tayo ganon. Amen? Because we are people who are created by God. Now, bakit po tayo isang being na relational? Bakit ang parang masarap sa pakiramdam natin na kung saan meron tayong relationship ties? Lalo na 'di ba pagdating sa Philippines, halimbawa, kilala mo yung artista, 'di ba? Anong ginagawa ng mga Pilipino? Very fan sila, fanatic sila noon. Madalas nakikipagpa-picture pa tayo sa kanila, 'di ba? Or at times, anong ginagawa natin? Meron tayong binibigay na isang bagay, tapos pipirmahan, Or po pwedeng kung meron tayong kakilala, uy, wala ka, kakilala ko yun. Friend ko yun. O yun, ng classmate ko yun. Nanay ng classmate ko yun. Mahilig tayo sa ganon. O kaya di ba yung ganito, wala ka sa lolo ko. Tama ba?
Tama ba? Pero sa totoo lang, anong pakialam ko sa lolo mo? Di ba? Anong pakialam ko kung meron kang kamag-anak na ganyan? Di ba? Bakit kaya proud na proud tayo madalas sa mga kakilala natin? Di ba? Proud tayo dun sa mga connections natin. Bakit? Kasi we are relational beings. Ikaw at ako, we are relational beings. Ang lumikha ho kasi sa atin ay Diyos na relational. Sabihin nga natin, relational. Now, in the book of Genesis chapter 1, in the beginning, anong sabi? God. Sabihin nga natin ulit, in the beginning, God. Sa simula, ang Diyos. Eventually, kahit sa tanongin nyo, saan galing ang Diyos, titigil at titigil ka. Hindi pwedeng walang katapusan. Talagang merong mag-a-arrive ka sa isang answer. But in the beginning, God. Now, God created, again, the heavens and the earth. Lahat ng nasa mundong ito, nilikha ng Diyos. And sa ating Diyos na pinaglilingkuran, kailangan ho nating makilala siya kung sino ba ang Diyos ng Biblia, sino ang one true God. In the Bible, ang Old Testament po, hindi siya naisulat sa English or Tagalog. Hindi kasi ho, Amerikano yung mga nagsulat nito. Okay? Hindi ho. Si Jesus ho, hindi siya American. Okay? Si Jesus ho, hindi siya Pilipino. Okay? Si Jesus ho ay isang Hudyo. Isa siyang Hebrew. Ang Bible ho in the Old Testament ay naisulat in Hebrew. So, hindi tayo familiar dun sa wordings nila. But let me tell you, yung God na tinranslate po dito, ang original translation niya ay tinatawag na Elohim. Sabihin nga natin, Elohim. No? Kaya tinawag na Elohim, in the beginning, yung plurality and singularity, makikita na kagad natin. Kaya in the Bible, there is this concept of three or the Trinity. Ano yun? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Three persons, one being. Pag tinanong mo kung ilan ang Diyos, isa. Pero pag tinanong mo sino ang Diyos, siya ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya tinawag na Elohim, yung El, it's a singular. God. Him, naging plural. Ano? Now, kung makikita natin ngayon, if God is three in persons, may Father, may Son, may Holy Spirit, merong interaction na nangyayari. Meron silang unity. Meron silang relationship. And hindi yung relationship nila tulad ng relationship na meron ang tao. Why? Because most of us, hindi tayo united. Tama ba? Kaya kung makikita natin kahit sa politics, kahit sa school, kahit sa family, yung broken family or kahit ano pa yon, pwedeng sasabihin mo, sana naman mabuo tayong pamilya. Di ba ganon? O kaya magkaisa naman tayo para sa bayan. Tama ba? Madalas natin naririnig yun. Why? Because we are broken people. In one way or another, meron ho tayong mga nasirang relasyon. At pwede rin ho yung ating pagkatao broken dahil sa maraming nangyayari sa mundo. But let me tell you, our God is whole. Our God, siya yung nagpupuno sa atin. Siya yung kung halimbawa ikaw, hindi ka kumpleto, siya yung nagko-kumpleto sa'yo. That is why He is God. And yung relational God natin na ito, hindi lang po ito theological concept na ang Trinity is just, okay, I know who is God now. Pero yung Trinity, yung concept po nito, or yung
idea nito, ito yung very foundation, next slide please, kung bakit tayo ay merong relationship sa isa't isa. Bakit tayo tinawag na magkaroon ng relationship? Kaya we have this terminology or parang phrase na no man is an island, di ba? Hindi ka pwedeng mapag-isa. At lalong-lalo na, tayo rin mismo, bilang Pilipino, meron tayong concept ng bayanihan. Tama ba? Di ba? Bakit kaya tayo may mga ganitong concept? Kasi doon talaga tayo dinadala ni Lord. Ano? Yun yung natural way na pagkaka-create sa atin ni God. Kaya nga tignan nyo, no? What will happen if a man and a woman marry? Ano nangyayari? Nagkakaroon din ng anak. Nakaka-survive ang next generation. There is unity kapag nagkaroon ng talagang close relationship ang bawat isa. At ganoon din naman, nagkakaroon ng fruit ito. Nonetheless, kailangan natin isipin at tignan, ito yung topic natin ngayon, kung ano ba yung most important relationship ng bawat isa sa atin. Kasi perhaps, itong 4 na bagay na ito, na picture na papakita ko sa inyo, ito yung pinaka-importanting relationship natin. May mga kakilala kang mayayaman, di ba? So dito may kilalang mayaman. No? O kaya kilalang mga tao. O kaya marami kang kilalang political persons. And you are proud na, connected ako dito. Ay, Soriano apelyido mo. Baka kakilala mo si Eli Soriano. Akala ganun, ano? O kaya, baka si Maricel Soriano, kakilala mo. But nonetheless, madalas, ito yung mga kinukuha nating connections. Perhaps, ito yung mga relationship na important for us, katulad ng relationship natin sa friends natin. Di ba, minsan pa nga, pagkasama natin yung friends natin, parang mas gusto pa natin yun kaysa sa family members natin. Tama ba? Why? Why do you think so? Kasi we feel whole madalas kapag nandoon tayo sa friends natin. Kapag nandoon tayo sa family members natin, we feel alive. No? But actually, maganda yung mga relationships na yan, yung mga connections na yan. Pero we must understand na kahit meron tayo ng lahat ng ito, baliwala pa rin yung magiging buhay natin. Kung ang purpose lang natin ay mapabilang sa isang pamilya, mapabilang sa isang group of friends, pag isa-isa nang nawawala, yung mga friends mo, tumatanda na kayo, di ba? Nung nagkaroon ng COVID-19 noon, marami nag-post, 4 na magkakaibigan, siya na lang natira. Is it a happy connection or relationship? Hindi. Darating din ang point na mauubos at mauubos ka rin. But the thing is, ano ngayon yung purpose natin? Bakit ba tayo nabubuhay? Bakit tayo nabubuhay at kailangan natin nang meron tayong most important relationship? Ang sabi sa Matthew chapter 16 verse 26, basahin muna natin verse 25, ang gustong magligtas ng sarili niyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero kung mawala ang buhay niya, alang-alang sa akin, maliligtas niya ito. Si Jesus po yung nagsasalita dito, no? And tinatanong niya yung mga sumusunod sa kanya, dahil ano ba ang mapapala ng isang tao kung makuha man niya ang buong mundo? In short, kung makuha mo man lahat ng pera na gusto mo, dreams that you want, things that you want, relationships that you want, kahit makuha mo pa yung pinaka-machong lalaki sa buong mundo, pinaka-gwapong lalaki, pinaka-sexing babae, pinaka-magandang babae sa balat ng lupa, makuha mo man daw ang lahat sa mundo, pero mawawala naman ang buhay niya. Anong sabi ni Jesus? Siyempre, wala. Bakit? Ikaw ba, nung ikaw ay pinanganak, dala-dala mo ba yung pampers mo kagad?
Di ba? Meron ka ba kagad damit? Okay? Same thing with us when we all die. Same thing with us, pag dumating na yung time natin, yung mga Lamborghini natin, kung meron tayong sports car, yung mansion nating bahay, yung degrees natin, hindi natin madadala yun. And yung tinetreasure natin na relationship with our friends, family members, loved ones, it will end. Sabi ko nga, parang ang liit ng konting panahon. Ngayon po, 28 na ako. Kung halimbawa, ang lifespan ng isang tao nasa 90 or 80, sabi ko, parang 50 years, ang bilis ng buhay, ano? Ang bilis. And para sa mga taong mahal mo, di ba parang minsan kasama mo nga yung friends mo, di ba? Parang ang bilis ng oras, uy, 12:00 na pala, uwi na ako. Tama ba? Minsan ganun eh. Hindi mo namamalayan eh. Bakit? Kasi hindi ka focus sa time. You're focused with your relationships. Bakit tayo ganun? And tuloy, hindi natin nare-realize, binibigyan natin ng importansya yung mga relationships na iba, nakakalimutan natin yung most important relationship. And that is our relationship with God. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, hindi ho tayo kabati ng Diyos. Ito ano? Hindi ho porket baby or galing ka sa Christian family, nanay, tatay mo, pastor, pare, o ano man yan, ministro, automatically, ikaw, syempre okay na ako, sa langit ako. Let me tell you, wala hong nakalagay na ganun sa Bible. Kahit isang verse, basahan niyo ho ako, wala. Hindi ho automatic ito. Ano? Actually, sabi sa Bible, lahat ng hindi tumatanggap kay Jesus, ang sabi sa Romans chapter 5 verse 10, we were God's enemies. Bakit? Paano tayo naging enemy ng Diyos? Paano tayo naging kaaway ng Diyos? Ano yun? Dahil po yun sa kasalanan natin. It is because of our sin. Sa atin, parang baliwala lang. Di ba? Nakapagsinungaling ka, nakagawa ka ng di maganda, nakapag-isip ka ng malaswa, ano man yun, sabihin mo mang mababaw, kasalanan pa rin. Sometimes nga, di ba, namumura natin si God, we use the name of God in vain. Di ba? Lahat ng yun, okay, mababaw para sa'yo. Pero to God, it is important. Bakit? Kinreate ka niya. Beautifully. Hindi inarrange niya yung pagkatao mo. Again, God is our creator. And you know what? Dahil tayo ay enemy ni God, sa enemy, anong ginagawa? Kinakalaban. Tama ba? Yun talaga. Yun ang nangyari sa tao. Bakit? Ang ating pong mga magulang, si Adam and Eve, nagkasala sa Diyos. Anong ginawa nila? Sabi ni Lord, pwede niyong kainin lahat ng bunga dito sa garden, pero isa lang yung wag niyong kakainin. Pero dahil si Adam and Eve, katulad natin, pag sinabi ng magulang, huwag kang lalabas dyan, lalabas tayo. Di ba? Tama ba? Pag sinabi mo, huwag mong gagawin yan, gagawin ko. No? Ganun tayo eh. Bakit kaya? Napaka-curious natin. At times, dahil doon, we don't trust yung sinasabi ng parents natin, di ba? We don't trust God. Sinabi niya nang bawal, tatry mo pa rin. Di ba? Ganun tayo eh. Kung ano na yung masama, tatry pa natin. Ganun tayo. Sinabi na nga ni God na wag, mapilit ka, ganun tayo. Pipilitin pa rin natin. Now the thing is, dahil sa kasalanan na yun, hanggang ngayon ho, ang tao ay napalayo sa Diyos.
Pero nagbigay ng pag-asa ang Diyos natin na buhay way back 2,000 years ago. Tignan natin, again, basahin natin, next slide. For if while we were God's enemies, we were reconciled, pinagbati tayo sa Kanya. Hindi na tayo ngayon kaaway ng Diyos, sabi ni Paul sa mga believers. Dahil daw saan? Dahil sa kamatayan ng Kanyang anak. Through the death of His Son. Again, sino si God? The Father, the Son, the Holy Spirit. But the Father sent the Son. Anong ginawa ng Son? Namatay. Para sa ganon, magkabati tayo at ang Diyos. Biruin nyo, ang Diyos na mismo yung gumawa ng paraan para tayo magkabati sa Kanya. Magugulat ho kayo, pag tayo nagbasa ng Bible, hindi ho ngayon pa lang yung mga kasalanan sa paligid natin. Kahit ho, way back thousands and thousands of years ago, ginagawa na ho yun ng maraming mga tao. Hindi ho yun bago na ngayon lang. And ngayon, gumawa ang tao ng maraming relihiyon. Hindi ho, by the way, hindi ho Christianity ang unang religion. Hindi rin ho Muslim, hindi rin ho Buddhism o anuman. Marami na hong relihiyon nung una pang panahon. Actually, nung panahon ni Jesus, may religion. Ano yun? Judaism. Bago pa yung Catholicism, meron ng relihiyon. Marami pa. Iba. Bakit kung yun lang talaga yung daan para ma-reconcile tayo with God, then God should just say, umanib ka doon sa relihiyon, palista mo pangalan mo, okay ka na. Tapos. Di ba? Umating ka ng church, tapos. But God said na binigay niya yung kanyang anak sa atin. Para sa ganun, magkaroon tayo ng pagkakabati sa Kanya. Nakuha nyo ba? Nagets nyo ba yung love ni Lord sa bawat isa sa atin? Na ang bawat isa sa atin ngayon, hindi na natin enemy si God, pero dahil kay Jesus Christ, meron tayong pag-asa na magkabati sa Kanya. Amen? How much more, next slide please, having been reconciled, shall we be saved through His life. Ngayon na kabati na natin si Lord, reconcile tayo, maayos na yung relationship natin dahil kay Jesus Christ. Now mga kapatid, ito yung gusto kong i-emphasize sa inyo. Alam nyo ba na gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagtitiwala at paniniwala kay Jesus Christ. Si Lord mismo yung umabot sa bawat isa sa atin. Dapat nga, di ba, kapag nagkasala, may kaparusahan. Tama ba? Pero ang ginawa ni Lord, nagkasala nga ang tao, pero ang ginawa niya, minahal niya. Binigyan niya ng second chance. Inabot niya dahil kay Jesus Christ. Kaya una sa lahat, mga kapatid, dapat unawain muna natin yung relationship natin kay Jesus. Kailangan natin itong maunawaan para sa ganon, makita natin kung ano ba yung most important relationship sa buhay natin at bakit ito tinawag na most important. Pag sinabing most important, ano yon? Sa Tagalog, pinaka-importante. Pag sinabing pinaka, ano yon? Todo. Sagad-sagaran. Amen? Dahil yun yung kailangan natin. Dahil todo rin po magmahal ang Diyos sa iyo at sa akin. Paano ako nasabing mahal ako ni Lord? Tingnan niyo po ang sinasabi ng John chapter 3 verse 16. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin yung naka-bold na letters. 1, 2, 3, go! Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Tingnan niyo hindi lang mahal ng Diyos. Anong sabi niya? Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao. Hindi sinabing ang mga Kristiyano lang, ay yung kabilang sa
ganito. Ay, yung mga mayayaman lang, yun lang. Yung mga may hirap lang, yun ba sinabi? Hindi. Ang mga tao sa mundo. Regardless of your color ng skin mo, anong itsura mo, saan ka man pinanganak, babae ka man o lalaki, o anuman yung katayuan mo sa buhay, sobrang mahal ka ng Diyos. Come on, can you say it sa katabi mo? Sobrang mahal ka ng Diyos. Kaya anong ginawa ni Lord? Tingnan nyo, no? Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Dahil ho sa kasalanan natin, maliit man o malaki, kasalanan pa rin. Tama ba? Okay? Tama ba? Para ho yung pere, di ba? Yung kahit 1,000 nga eh. Saan pa mapunta yan eh? Maputikan man, madumihan man, anong value niya? 1,000 pa rin eh. Kahit ho anong mangyari, tingin natin ay simple lang yan, ganyan lang yan. Alam niyo ho, yun ang tingin natin sa kasalanan, simple lang. Ginagawa ng lahat, pwede ko na rin gawin. And kahit ho, sino man sa atin dito, walang tao, kahit sabihin yung pastor yan, bishop yan, o ako part ako dun. Ikaw rin, part ka dun. Lahat. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, walang matuwid, wala kahit isa. Pero minahal tayo ni Lord. And ang ginawa niya, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Dahil nga may kasalanan tayo, merong parusa. Di ba? Again, we were God's enemies. Kapag enemy ka ng Diyos, ibig sabihin merong kaparusahan. Pero ngayon, nagbibigay ng pag-asa ang Diyos na magkakaroon daw ng buhay na walang hanggan lahat ng tatanggap kay Jesus. Amen? Sino ditong tatanggap kay Jesus? Come on! Sige, manalangin tayo ngayon. Pikit natin ang ating mga mata. If you are someone who wants to accept Jesus in your life, or pwedeng gusto mong i-renew yung relationship mo kay Jesus, tayo manalangin saglit. Lord, sabihin niyo tong panalangin to, Lord Jesus, salamat po sa ginawa niyo para sa akin. Mula sa araw na ito, I accept you sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name. Amen and amen. Okay? Now, tingnan nyo, no? Ganito tayo kamahal ni Lord. Matthew chapter 1, noong pong si Jesus Christ, nasa sinapupunan ni Mary, no? Sa Matthew chapter 1, makikita natin na pinapangalanan siya. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Ano daw sabi ng prophet? Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Sino ba ito may Emmanuel na name? Ayun, may Emmanuel na name. Ang ibig sabihin ng Emmanuel na name ay God with us. Tignan nyo, no? Bakit? Hindi yun talaga yung naging pangalan niya, pero tinawag siyang Diyos ay sumasa atin. Kung makikita nyo ngayon, ang Diyos pala ay never na lumayo sa tao. Ang tao ang lumayo sa Diyos. Kaya kung ikaw nafe-feel mo na parang malayo ang Diyos sa'yo, let me tell you, hindi malayo ang Diyos sa'yo. Ikaw ang lumalayo. Kasi matagal ka nang tinatawag eh. Even sa mga times na mag-isa ka, even sa mga times na kung saan feeling mo wala nagmamahal sa'yo, there is that still small voice. Alam niyo po yung phenomenon na ito ngayon, many Muslims, sa panahon natin ngayon nagte-testify. Search niyo pa po yan, Google, YouTube, whatever. Ang dami hong mga historians ngayon
ay nagsusulat ng documentary na maraming mga Muslims, hindi lang Muslims, kahit Buddhists o iba man sa religion, na hindi nila narinig anything about the Bible, hindi nila nabasa Bible or anything about Jesus, na nakapanaginip sila about Jesus. Hindi sila nakapanaginip, napanaginipan nila si Buddha, si Allah, o sino man. Si Jesus ang napanaginipan nila. Again, that's all of the historians sa buong mundo. Hindi ho sa Pilipinas lang, sa buong mundo. Bakit kaya? Anong meron? Because God is actually reaching us in every possible way. And let me tell you, yung nag-invite sa'yo dito, hindi aksidente yan. Hindi yan aksidente. And even, probably, sabi mo, nung last Sunday, parang last ko na to, then tinry ko lang ngayon, hindi aksidente na bumalik ka dito. Bakit? Dahil gusto kang abutin ni Lord. Ikaw at ako. And kung ikaw nafe-feel mo na yung relationship mo kay Jesus, parang di na tulad ng dati, gusto niyang i-renew yung relationship niya sa'yo. Kaya, ang ating Panginoong Diyos na buhay, through Jesus Christ, hindi po siya nagsimula si Jesus ng relihiyon. Okay, di niya sinabihan ng mga disciples, okay, itong samahan natin na to, parang fraternity ito. Hindi, walang ganun. O may initiation, sampalin muna kita. Walang ganun. Di ba? At hindi rin ho ito, okay, pakikuha ng attendance, lahat ng mga yan, member na natin yan sa church. Walang ganun. Wala ka tayong mababasang ganun. Si Jesus po ay hindi nagsimula ng relihiyon. Actually, yung tumawag pa na Kristiyano sa mga Christians, alam niyo ba yon yung origin nun sa Book of Acts? Mga unbelievers or mga hindi naniniwala pa kay Jesus. Naniniwala sila sa mga Greek gods and goddesses pa. Doon sila naniniwala. At tinawag nila yung mga tagasunod ni Jesus na Christians. No? Hindi ho mga Kristiyano ang nagpauso na tawag Christians. No? Yung mga hindi pa naniniwala kay Jesus. At yung pagkakagamit pa nga ng Christians sa Bible, 2 beses lang po binanggit, hindi pa maganda. But the thing is, ganun kasi si Jesus. Hindi siya kasi nag-create ng relihiyon. Nag-create siya na gusto niya ngayon magkaroon ng relationship sa Kanya ang bawat tatanggap sa Kanya. Anong relationship? Paano yung masasabing may relationship ka doon? Hindi ito yung relationship na acquaintance mo lang. Pag sinabi acquaintance, nakakuntian lang na kwentuhan, ganyan. Tapos na. Yung relationship na ito, yung kaya mo siyang pagtiwalaan sa buhay mo. Probably ikaw yung, Lord, di ko na po alam. Ano bang gagawin ko? Magtatrabaho ba ako? Ganito ba gagawin ko? Ano ba ako? Lord, hindi ko na alam eh. Tulungan niyo po ako. Basta Lord, mag-a-apply ako. Kung saan man ako matanggap, Lord, kalooban mo na lang yun. Kung yun lang, Lord, masunod ko ano yun. Come on. Yung kaya mong pagtiwalaan si Lord, na kung saan, Lord, iiwan ko bahay ko, pupunta ako sa church, walang tao doon sa bahay, walang matitira, pero Lord, pupunta ako kasi alam ko, ikaw bahala doon. Kaya mo ba yun gawin? Kasi ganun po yung pagtitiwala kay Lord. Yun yung relationship na meron. Again, hindi mo masasabing meron kang malalim na relationship sa isang tao kung hindi mo kayang ibigay yung something important sa Kanya. Kaya mo bang ipagkatiwala yung isang bagay na yun sa Diyos? Kaya ganito yung binigay sa atin na pagmamahal ni Lord. Tignan nyo, no? Romans chapter 5. Anong sabi? Verse 8. Sabay-sabay nating basahin. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ano daw? Mga makasalanan pa tayo. Nung namatay si Christ para sa atin. Bro, niyo yung pagmamahal ni Lord, kayang mamatay para sa'yo. Ikaw ba ganun? Yung tao nang minura ka, pinagsinungalingan ka,
ginawang ka ng lahat ng bagay na di maganda, hindi ka pinansin, lahat yun. Tapos mamamatay ka para sa Kanya? Kaya ba natin yun? I don't think so. Pero ganun yung ginawa ni Lord sa atin. Tapos sasabihin ng marami, ay, corny yan. Walang corny dito. Because it is actually God's love na talagang hindi ko kayang ma-imagine. Lord, bakit mo gagawin to sa akin? Yung kanina kinanta natin, di ba? Kahit hindi ako faithful, mahal mo ko. Kahit ano ko, Lord, wala, grabe pa rin, grabe ka magmahal sa akin. Kasi ganito po yung God's love, no? 4 na bagay. Selfless love. Sacrificial love, unconditional love, and unchanging love. Selfless. Pero inyo, who would want na mapako ka sa cross? Alam niyo po, pag sinabing cross noon, yung ganito, hindi ho naglalagay ng ganito sa bahay na simbolo. Bakit? Sa tingin ho ng mga tao, kahit nung panahon pa ng Babylonian Empire, yung cross ho ay symbol ng curse, sumpa. Bakit? Yung mga makasalanan ho, yung mga robbers, ganyan, or against the empires, or even yung mga kalabang hari, kalabang bansa, ginagawa ho sa kanila, basta talo sila, basta may kasalanan sila, hinahang sa cross. Ganun ang ginagawa. Tapos hindi ho may saplot, wala, kahit isa. Ganun ho. Kaya wag natin isipin na napakaganda nung cross. Wow. Hindi ho ganun yung tingin nung unang panahon. Ngayon na lang, bakit? Nabago kasi dahil kay Jesus. Dahil ikaw dapat, ako dapat, tayong lahat dapat yung nakapako sa cross dahil sa mga kasalanan natin, dahil sa mga paglaban natin sa Diyos, pag-ignore natin sa Kanya, pero siya yung kumuha nun. Sabi niya, hindi ka na mapapako dyan, ako na lang. Kasi mahal kita. Ganun ka kamahal ni Lord. Come on, can you say sa 5 tao, tayo tayong lahat? Tayo tayong lahat? Okay? Pwede ka bang mag-roam around? Sabi mo sa 5 tao, mahal na mahal ka ni Jesus. Come on, come on. Labas tayo ng konti. Ayan. Come on, labas ka. Huwag naman yung sa ka-seatmate mo lang. Mahal na mahal ka ni Jesus. Come on. Woo! Amen. Amen. Sige, makakaupo na tayong lahat. Ayan. Pampagising lang. Okay? Sino sa inyo masasabing mas masarap yung feeling ng in love kaysa sa galit? Di ba? Come on, sige. O yung mas prefer nyo ba yung horror films? Yung as in, kung papapiliin kayo, lifetime, puro papanoorin nyo ba horror or romance? Di ba? Come on. Kung papapiliin ka lang kayo, walang kalahati, walang gitna, isa lang, no? Horror or romance. Or sabihin natin na puro galit, puro awayan na lang. Wala nang tungkol sa pag-ibig. For sure, mas gugustuhin natin lagi yung dun sa part ng love. Bakit? We are created in the image of God because God is love. Kaya napaka-natural sa atin. Tingnan nyo, no? Walang school para sa pagmamahal. Di ba? Meron bang ganon? College of Love. Major in dating. May ganon ba? Di ba? O baka yung iba, College of Love, major in cheating. Hindi pwede yun, di ba? Walang ganun. Bakit? Kasi it is natural sa atin. And dun tayo talaga finine-tune ni Lord. Dahil ganun siya.
Saan ka ba kinikilig? Yung dun sa nagbabagong pag-ibig o sa hindi nagbabagong pag-ibig? Come on. Di ba? In changing times, people are changing. Ang tanong, is the love changing? Di ba? Yung love ba na yon ng partner mo or someone, does it change? Si God, He never changes. Kung mahal niya tayo noon, hanggang ngayon, mahal niya pa rin tayo. Hindi ho nagbago ang Diyos. Hindi rin conditional ang love ni Lord. Unconditional ang love niya. Hindi yung, ay, ganun pala yung ginawa mo noon. Sorry na lang ha. Hindi siya ganun. Ay, ganun ka? Hindi siya ganun. Unconditional. Kahit nga di mo siya mahal, mahal ka pa rin niya. Kahit nanlamig na yung pag-ibig mo, mahal ka pa rin niya. Ganun siya magmahal, ganun si Lord. Kaya patuloy kanyang inaabot in so many ways. Sacrificial yung love niya. Pero yun, dami niyang pwedeng gawin. Mamatay pa sa cross. Di ba? Who would want that? Kung ikaw, magbabakasyon sa ibang dimensyon o ibang lugar, for sure i-explore mo. Magta-travel ka, tapos papasarap ka na lang ng buhay. Tama ba? Di ba? But when you go to another country, kung tayo yun, parang sabihin mong, sige, ikaw, kukunin mo yung kasalanan ng iba, tapos ikaw yung mapaparusahan para sa kanila. Sabi mo, wag na lang, no? Ikaw na lang. But the thing is, ganun yung ginawa talaga ni Lord sa atin eh. Kaya tinan nyo, no? Next slide. Kahit sa cross, grabe yung love niya sa bawat isa sa atin. Kahit yung makasalanan, yung mismong makasalanan na nakapako kasama ni Jesus, di ba? Dalawa sila, no? Yung isa, yung talagang tumanggap kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, sasama kita sa paradise. I will be with you. Bakit? Kasi ganun si Lord. It does not matter again kung saan ka ba galing. Ano yung naging past mo? The thing is, nung nasa cross si Jesus, mga kapatid, next slide, you were on His mind. Nasa isipan ka ni Lord, I died for this. Merong mabubuhay sa 2024, makakarinig ng preaching at magsasabing, I died for this. Amen? Kaya, tignan nyo po Romans chapter 8, verse 1 to 3. Ito yung promise ni Lord sa atin. Kaya nga, hindi na pwedeng hatulan ngayon ang mga nakipag-isa na kay Christ Jesus. If you accepted Jesus in your life, and personally pinagtiwalaan mo siya sa buhay mo, and you started, Lord, sige po, sa simula ngayon, ikaw yung susundin ko sa buhay ko, wala nang judgment. Wala nang kaparusahan mula sa Diyos. Hindi ho si Satanas yung nagpaparusa. Alam niyo ho ba yun? Si Lord, dahil si Satanas talaga powerless siya. Si Lord ang powerful. Diyos siya eh. Satanas angel lang yun eh. Amen. Verse 2, kasi ang batas ng Espiritu na nagbibigay sa atin ng buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Christ Jesus, ang nagpalaya sa akin, kay Paul, sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Verse 3, sabay-sabay nga natin ito basahin. 1, 2, 3, go. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng law kasi naging mahina yon dahil sa ordinaryong tao. Hinatulan niya ang kasalanan ng tao nung pinadala niya ang sarili niyang anak sa anyo ng makasalanang tao para alisin ang
kasalanan. Tingnan nyo. Pinadala niya ang sarili niyang anak. Sarili niyang anak. Hindi ho si Jesus born talaga na tao lang. Diyos siya. That is why si Jesus hindi galing kay Joseph. Galing talaga siya conceived through the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Tignan nyo ngayon. Ganito tayo kamahal ni Lord, ano? It is not because of our works or sa mabubuti nating gawa. Dahil pag pinagsama-sama lahat ng mabubuti at masasama, for sure mas mabigat pa nga yung masasama eh. Not all of our life lagi mabuti tayo. Ilang beses ka ba mag-pray sa isang araw? Come on. O ilang beses ka nagsinungaling? Yun na lang eh. Ilang beses ka nagmura? Ilang beses ka tumingin ng malaswa? Come on. Di ba? Yun na lang eh. Tignan mo na lang eh. Ay hindi, nagpipray naman ako. Nag-church naman ako. Pero tignan nyo, no? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil daw saan? Sa faith. Again, dahil saan? Sa faith. Hindi dahil sa, oy, pogi kasi ito eh. Hindi ganun. Walang face dito. Hindi dahil sa face. Again, dahil sa faith. Hindi rin dahil sa mabuti. Hindi dahil sa may ginagawa ka na maganda. Hindi ka doon naliligtas. Hindi daw naliligtas ang tao dahil sa ginagawa niya. Kundi dahil sa faith. Sabi diba, tinan nyo, at hindi yun dahil sa sarili nyong efforts. Regalo ito ng Diyos. Hindi yun resulta ng mga ginawa nyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Wala tayong magpagmamalaki kay Lord or kahit sino man. Walang maipagmamalaki ni isa man sa atin. Dahil ito yung biyaya ni Lord sa atin. Ito yung pagmamahal niya sa atin. Kaya hindi ang tao ang nagligtas sa tao. Diyos ang nagligtas sa tao. Amen? Point number 2, unahin ang ating relasyon kay Jesus. Alam niyo po, kaya natin most important relationship ito. Dahil aanhin natin kung maayos yung relationship natin sa kahit sino man, pero hindi naman pala ayos yung relationship natin sa Diyos. Oo, na-please mo yung iba, but how do you please God? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, pero higit sa lahat, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya. Hindi ho unahin yung kaharian ng Diyos, pupunta sa church, hindi ho, ganun. Ano? Or unahin ang kaharian ng Diyos, pupunta ba ako sa heaven muna? Ganun ba? Hindi ho. Pag sinabing unahin ang kaharian ng Diyos, kailangan mauna sa buhay nyo yung paghahari ng Diyos. Sa buhay nating lahat, kailangan mauna yung paghahari ng Lord. Paano nangyayari yun? Kapag halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, sinong unang tatawagan mo? Kung nasa paghahari ka ng Diyos sinong tatawagan mo ng tulong? Si Doc ba? Kapitbahay ba? Nanay o tatay ba? O sasabihin mong, Lord, tulungan niyo po ako. At i-guide niyo po ako sa mga tamang tao na makakapagpagaling sa akin. Oo nga, nasa doktor ka nga, pero yung doktor na yun baka, di ba, hindi natin alam. Baka antok na antok siya, tapos yung nireseta pala sa'yo, hindi natin alam. O kaya yung nanay mo, baka mamaya, pagka sa'yo, nadulas ka, tapos pagka ganun sa'yo, di ba? Hindi natin alam eh. Kaya tayo magtitiwala, kaya tayo magbibigay ng una natin. Kay Lord lahat eh. Amen? Hindi natin lang pwede mangyari. Ay, unang tatawagan ko po yung tatay ko kasi marami siyang pera. Oo nga, pinag-drive ka ng tatay mo. Nabangga naman.
Come on. Di ba? Kaya natin bibigay, ipagkakatiwala yung buhay natin. Kay Lord. Mauna siya. Lord, alam ko po ikaw yung nagpapagaling. Kung gumaling ka, edi di ka na gumastos, di ba? Kung gumaling ka rin naman, edi okay naman. Amen? Alam natin, hindi natin sinasabing wag pupunta dun sa expert sa bagay na yun. Hindi po ganun, ano? Kundi unahin natin si Lord, tumawag ka una sa Kanya. O kung nangangailangan ka ng pera, kayo na katatawag. Sa kapitbahay mo, mangungutang ka muna. Ganun ba? O Lord, tulungan niyo po ako. Paano ako makakakuha ng perang ganito kalaki? Come on. Lapit ba agad kay leader, kay pastor, kay ganyan, kay mayor? Ganun ba? O lapit ka muna kay Lord. Nakuha natin? Hello? Kaya, sabi, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya. At tingnan nyo yung pangako? Tingnan nyo yung pangako, no? Sabay-sabay nating basahin. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano daw yun? Based sa context po, lahat ng mga pangangailangan. Hindi ho lang material. Kahit sa isipan. Sa panahon ngayon, di ba? Ang daming mental depression, mental attacks sa atin. At times tayo may pera pero wala tayong peace deep inside. Kasi baka may kumuha ng pera ko. Tama ba? Meron kang bagong iPhone 15. Tapos, kinakabahan ka, baka manakaw. Di ba? You can have anything. Pero, not everything. Kaya si Lord, dapat, Lord natin siya sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lagi ko po yung sinasabi, itong quote na ito, si Lord dapat, Lord of all. It's either Lord of all or not at all. Again, sabay-sabay nating banggitin, Lord of all or not at all. Sa Philippians chapter 3 verse 8 to 9, si Paul po, in the Bible, Apostle Paul, ay nagsulat ng ganito. Oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng bagay, kasi mas mahalagang makilala ko si Christ Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya. Tinapon ko na ang lahat na parang basura. Kasi ang gusto ko lang sa buhay ay si Christ. Hindi ho again tinutukoy ni Paul dito na tinapon niya na lahat ng bagay, kahit yung damit niya, hindi ho ganun. Or ari-arian niya, wala na rin siyang profession, hindi ho. Ibig sabihin nun, yung priority ni Paul, hindi yung ibang bagay, si Jesus lagi nasa taas. Kung merong ibang masangat dun sa priority na yon, hindi pwede. Amen. Alam niyo ho ba yung sinabi ditong, tinapon ko na ang lahat na parang basura? Alam niyo po yung talagang translation niya, dung. Dung in English yon. Yung dumi ng hayop. Sino dito may alagang aso, ganyan, pusa sa bahay? Come on, sa kamay. Ano? Tira niya, yung dumi ba ng hayop, hinahayaan nyo lang sa bahay? O tinatapon nyo? Tinatapon, di ba? O walang halaga yun para sa atin? Kaya ho, ganun si Paul. May achievements si Paul. Ang dami hong achievements ni Paul, ha? And take note, alam niyo ho ba tent maker siya? Isa sa mga expensive na mga gawain nung time na yon. Para kang engineer. Okay? Yun yung para kang engineer. For 21 days hanggang 22 days, nagtatrabaho ka, tapos sasahuran kang malaki. Ganun sila. Gagawa ng tents, gagawa ng bahay. May pera si Paul. Actually, sabi nga sa Philippians chapter 4, na nagawa na daw ni Paul lahat ng bagay. Naging mayaman siya, naging mahirap siya, naging walang-wala siya. Meron din naman time na lahat ng bagay nasa kanya. Pero sabi niya, I can do all things. Kaya kong gawin lahat. Bakit? Kasi dahil kay Christ, kaya kong makontento kung mahirap man ang buhay o masagana ang buhay.
Kaya tingnan nyo, verse 9, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. Doon na po sa hindi na masasabing. 1, 2, 3, go. Hindi na masasabing matuwid ako dahil sa pagsunod sa law, kundi dahil sa faith ko kay Christ. Tinanggap ako ng Diyos at dahil daw yun saan? Sa faith. Hindi dahil sa ginawa ni Paul, hindi dahil sa kung sino si Paul. Let me tell you, si Paul, ang taas ho ng degree niya nung time na yon. Nag-aral ho siya sa isang pinakamatalinong mga tao nung time na yon. Si Paul ho, may hindi magandang past. Next slide. Kilala natin si Paul, ang daming natayong churches, ang talinong tao. Pero on the other hand, alam niyo po ba, next slide, si Paul din po ay mamamatay Kristiyano, a great persecutor of Christians. Tapos nung na-encounter niya si Jesus sa buhay niya, ano nangyari? Nabago siya. Kaya ho merong love chapter sa Bible 1 Corinthians chapter 13. Basahin niyo po sa bahay niyo. Nandoon, dinefine ni Paul ko ano ang love. Kasi bakit? Hindi siya ganun dati. Hindi siya taong maibigin noon. Pero nung binago siya ni Lord, yung pag-ibig ng Diyos, yung puso ni Lord, naging puso rin ni Paul. Amen? Kaya in every relationship na meron tayo, kailangan talaga yung foundation, sino? Si Jesus. Si Lord yung foundation. Kasi si Jesus yung nagbabago ng buhay, si Jesus yung nagbabago ng puso, at siya yung ultimate example ng pagmamahal. Hindi yung artistang ini-idolize mo. Na malalaman mo na lang, nag-cheat pala one day. Hindi yun. Ang ultimate na example natin ay sino again? Si Jesus. Kaya kailangan ho nating, number 3, i-develop ang ating relasyon kay Jesus. Ready ka na ba i-develop yung relationship mo kay Jesus? Come on. Can I see hands na nakataas ngayon? Amen? Ayan. So paano ba i-develop ang relationship kay Lord? Una sa lahat, ito lang po, no? Number 1, take note paano natin i-develop ang relationship kay Lord? Take note, number 1, pray. Ginagawa mo ba to or kapag lang matutulog tsaka kakain? Tapos yung prayer mo pa sa pagkain, thank you Lord. Kain na kagad, no? Thank you Lord. Ganun na kagad, no? Hindi ba tapos yung prayer, nakasubo na, no? O kaya yung pag matutulog ka na, salamat Lord. Ganun na kagad, no? Yun na lang. Ganun na lang. Ganun tayo mag-pray. Try mo yan. Sabihin sa girlfriend mo, asawa mo, pag nag-chat ng mahaba, anong reply mo? K. Tingnan nyo, hindi kayo mag-away mamaya. Di ba? Pansin nyo? We connect to God with our prayers. Paano tayo nakakonect with God sa pamagitan ng prayers? Dahil may tiwala tayo na naririnig niya. Yung panalangin natin, yung nasa sa puso natin, kahit ano man yun. Naririnig niya. Because God is omnipresent. He is everywhere. Amen? And God sees everything. Now, sabi ng Bible, James chapter 4 verse 8. Tignan nyo, no? Sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa inyo. Hugasan nyo ang mga kamay nyo sa mga maruming ginagawa nyo. Hindi ho, kailangan mag-aano ko. Hindi ho. Kung hindi tumutukoy ito sa humingi ng tawad sa mga kasalanan natin. Kaya ho, hindi naririnig ng Diyos ang mga panalangin natin at parang feeling natin sarado ang langit. Ang dami ko na hong nakausap na ganyan. Nung born again sila, tinanggap na nila si Jesus sa buhay nila, sabi nila, alam nyo, Pastor Jace, ito po taga Kabuyaw to, Laguna. Sabi nila sa akin, Pastor Jace, talagang noon, pag nagpipray ako, talagang feeling ko talaga, nagpipray nga, mahaba prayer, pero
alam ko sarado langit. Ramdam ko talaga yun. Bakit? Dahil po yun sa kasalanan. Hindi kasi tayo nagsisisi. Feeling lang natin okay lang. Tapos wala tayong personal relationship with Jesus. Kaya ano pang sabi dito? Linisin nyo ang mga puso nyo, kayong mga pabago-bago ng isip. Ano yung laman ba ng puso natin? Hindi nakikita yan ng katabi mo, pero for sure nakikita ni Lord. Anong intention mo sa mga ginagawa mo? Mabuti nga yung ginagawa mo, pero may intention ka na hindi maganda. Si Lord ang nakakaalam yan. Hindi tayo mang-judge, but God surely knows. Pero one thing is for sure, kung tayo lalapit kay Lord, anong sabi? Lalapit din si Lord sa atin. Karon si Lord pala. Next, paano i-develop ang ating relationship? Next slide, ano yun? Read the Bible. Hindi po read Facebook. Tapos may isang verse lang doon na nag-post. Nagbasa na ako ng Bible, okay na. Hindi ho ganun. Ha? Tapos ano ba, naglalakad ka. Tapos may nakalagay na verse dito, no? Yun na, nakapagbasa na ho akong Bible ngayon. Hindi ho. Open your Bibles, physical Bible, or even sa cellphone, sa gadgets natin ngayon. Wala ho tayong takas kasi bakit? Libre yung Bible eh. Di ba? Libre yun. Nakikita natin, nababasa natin eh. Kahit saan. Di mo masasabi ngayong, wala po kasi akong Bible na physical sa cellphone mo. Di ba? Baka naka-download pa yung TikTok, Instagram, YouTube, lahat yon, Netflix, tas wala naka-install na Bible. Kailangan meron. Amen? Ang hina ng amen. Mukhang huli. No? Nahuli ba? Okay? Psalms chapter 119 verse 105. Bakit? Tinan nyo, ano sabi? Ang salita mo ay ilaw na guide ko sa daan at liwanag sa aking nilalakaran. Hindi ho ganito magbasa ng Bible. Pag buklat mong gano'n, Lord, kung ano yung verse na saan man mapunta, Lord, yun po yung sinasabi nyo. Hindi ho gano'n. Pagka gano'n mo, and who does hang himself, gagawin ko yun. Hindi ho gano'n magbasa ng Bible. No? Kung hindi, una sa lahat, mag-start ka. Kung ako po sa inyo, mag-start na lang kayo sa Book of John muna para makita nyo yung talagang essence, Then tsaka po kayo pumunta ng Book of Genesis sa pinakasimula. Now, alam nyo po, hindi lahat ng guide, of course, lilipad ba ako, Lord, sa eroplano o maglalakad lang ako? Wala hong ganun, Walang ganun sa Bible na eroplano or what. Hindi ho yun yung tinutukoy doon. Kundi guide sa buhay, paano ba tayo mabubuhay? Paano tayo makikipag-interact sa mga tao? Paano ka mabubuhay as a person? Magugulat ho kayo, maraming nakalagay sa Bible na pamamaraan ng mga pamumuhay, pinapamuhay ng maraming tao. That's why they are successful. Pwede hindi nakapagbasa, pero pag binasa yung Bible, magugulat po kayo, nandoon din. Next. Last but not the least. Ano yon? Join gatherings. Ang services po natin ay every Tuesday tsaka Sunday. Yung Tuesdays natin ay midweek service natin yon. So around 7 to 9 po yon, ganon, Now, bakit kayo kailangan mag-join ng gatherings? Sa Hebrews chapter 10, verse 25, in the Bible, it says, na wag nating itigil ang mga pagsasama-sama natin para mag-worship. Gaya ng ginagawa ng iba. So yung iba pala, na minsan na lang, once a month lang mag-church, tapos pag tinanong mo, nag-church ka ba? Oo, pero pag tinanong kung ilang beses, once a month lang.
Or once a year, every December pa. Pag anniversary, ganyan. Pag may kainan, doon lang. Di ba? Hindi ho ganun. Kasi ho, yung hindi pag-attend sa gatherings, hindi ho yan bago. Tignan nyo, no? Sa Bible, dito pa lang sa Hebrews, sinasabihan na huwag itigil yung pagsasama-sama. So kung may Sunday gatherings, sama rin kayo sa mga Connect Group gathering nyo. Sino ditong part ng Connect Group? Come on! Taas kamay! Sinong wala pa? O pag wala, lumapit kayo sa mga primary leaders natin o kaya sa member ng council natin. Tanong nyo, sino po bang pwede maging Connect Group leader ko? Mag-meet din sa akin. Mag-meet kami once a week. Bakit? Bakit daw hindi daw dapat i-neglect yung gatherings? Tignan nyo, no? Anong sabi? Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam niyo po, laging malapit ang araw ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan ba siya darating. Pero there are signs in the Bible na in the last days, magkakaroon daw ng maraming gyera. Marami bang gyera ngayon? Okay? Magkakaroon daw ng mga pagyanig, earthquakes. Dumadami ba ang earthquakes ngayon? At sasama daw ang mundo. Marami bang kasamaan ngayon? So makikita natin, malapit na rin talaga si Lord dumating. Kaya lang hindi natin alam kung kailan. At marami rin sa atin nawawalan na ng gana. Wala naman, pag minsan nafe-feel nyo parang, nadidrain na ako, parang ayoko na. Hindi yun sa atin eh. Sa totoo lang, kailangan din gumawa tayo ng pamamaraan. Amen? Gumawa ka ng pamamaraan. Okay, paano ko ba i-active ulit sarili ko? Sige, atin ako niyan. Kahit tinatamad ka, pupunta ka. Dahil importante yun. Amen? Dahil importante. Tignan nyo, pag di kayo pumasok sa school, ano nangyayari? Diba? Baba grades nyo, tapos ano pa? Gagalit parents nyo. Pag hindi ka nga umatin ng church, may mga galit ba? Sige, wag ka na umatin. Okay na lang yan. Ganun ba? Diba? Ganun tayo, madalas eh. Pero the thing is, kailangan mag-iba tayo ngayon. Amen? Join gatherings. Sana makita namin di kayo pag Tuesday. Diba? Or kung halimbawa may pasok kapag umaga ng Sunday, umating ka ng hapon. Kung may pasok ka ng hapon, umating ka ng umaga. Amen? Walang reason para hindi tayo makadalo. Ang tanong sa atin ngayon, meron ka bang relationship kay Jesus Christ? Sisipot ka ba lagi? Meron ka bang relationship kay Jesus? Alam niyo ho, ganito magmahal ang Diyos. Tayong lahat. Ating basahin ang Romans chapter 8, verse 38 to 39. Ano ang sabi? Tignan niyo, no? Sabi ni Paul sa mga taga-Romans. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Sigurado ako na walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal niya. Hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang mga angels o ang mga maikapangyarihan sa langit, hindi na ngayon o ang bukas. Hindi rin ang mundo sa taas o mundo sa ibaba, walang bagay sa buong creation ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin dahil kay Christ Jesus na Panginoon natin. Now, tignan niyo po walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Tayo lang yung lumalayo eh. Pero alam niyo po, isang lapit lang natin sa Kanya. For sure, mararamdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos. Tayo pumikit lahat. Kantayin ulit natin yung awit na kinanta natin kanina.